Hello guys! Try natin sagutan itong ating CSE review for today. So our review for today is all about abstract reasoning. So in abstract reasoning, we analyze yung ating mga given figure, nagka-come up tayo sa definite pattern ng every figure natin, and using that pattern, we identify anong figure yung kukumpleto sa series natin. Okay? So, using that, so try natin sagutan itong ating question. Which figure completes the series? So, we have here 4 boxes. So, ngayon, try natin munang i-analyze kung ano yung nangyayari sa mga boxes natin. So, for our first box, etong part na to is white lang. So, hindi siya shaded. And then, pagdating dito sa baba, shaded na siya. So, yun yung first analyzation natin. Wala pa tayong makikitang pattern. And then, pagdating dito sa ating second figure, makikita natin na nag-iba yung orientation niya. Okay? So, yung kaninang nakapahiga na white and black, tumayo. Pero this time, so ito, let's say etong figure natin na yan, kapag tinayo natin yan kasi, maging ganito yung itsura niyan. Pag tinayo natin ganyan, ang pag-ikot natin is clockwise, ito yung magiging shaded part niya. Ito yung magiging black part niya. Okay? Pero sa ating second figure, shaded tong part na to, pero nawalan ng part yung baba. And yung part na nawala dito, lumipat dito sa right side. So, ibig sabihin, etong ating part na to, sa baba, naging white siya. And yung part na yan, lumipat dito. Yung pagka-shaded niya, napunta dito. Okay? So, yon pwede na agad natin yung ma-identify as a pattern. Okay? So, for our next figure, etong third box natin, okay? So, from kaninang nakatayo, humiga uli yung orientation niya. So, ibig sabihin, umikot uli yung box pa clockwise direction. So, ihiga uli natin siya. Ayan. So, kaninang nakahiga siya, kapag hiniga natin siya, supposedly, from our second figure, dapat ganito yung magiging itsura niya. Okay? Ganito. Kasi lumipat yung di ba? Yung shade na nasa babang part ng shaded region natin kanina. Lumipat doon sa may white part na rectangle. Pero this time, kung susuriin nyo, naging pantay na yung shade niya sa taas and sa baba. Pero opposite sila. So, ibig sabihin, from this natin, na inikot natin yung figure 2, etong part na to, ng figure 2, na shaded, bumaba dito. Okay? So, napunta na dito yung shaded. Tapos, naging white na to completely. Okay? So, ibig sabihin, nakikita na nating pattern dito, yung box natin, umiikot siya pa clockwise, and at the same time, yung part ng ating shaded, napupunta dun sa part nung hindi shaded. Okay? So, for our next figure, itong figure 4 natin, itong pang-apat na box natin, so kanina nakahiga, ngayon tumayo na naman. So, itatayo uli natin yung ating figure. So, kapag itinayo natin tong third figure natin, supposedly, ganito dapat yung kakalabasan niya. Okay? Pero dito sa ating fourth figure, makikita nyo, lamang na to. Okay? Tapos ito, lumiit na. So, ibig sabihin, yung part natin na to, nung original na shaded, lumipat na naman. Lumipat siya dito sa part nung kaninang white region natin. So, ibig sabihin, ito na yung may shade. So, ibig sabihin, unti-unti ngang natatapyasan yung pagka-shaded nung kaninang fully shaded natin na region. Okay? So, ngayon, to find our next pattern, pwede muna nating hanapin dyan yung orientation ng ating box para makapag-eliminate tayo. Okay? So, kung ngayon, nakatayo to, so kapag inikot natin itong fourth figure natin, pag inikot natin siya pa clockwise, supposedly, ganito yung magiging orientation niya. Pahiga. So, ngayon, sa ating choices, kailangan ika-cancel out natin yung hindi nakaganito yung orientation ng box. So, yung letter A, nakapatayo yung orientation. Negative na agad tayo dyan. Hindi na agad yan yung hinahanap natin. Hindi na siya yung kukumpleto sa ating series. Yung B, nakapahiga, so possible answer siya. Yung C, nakapahiga rin, possible answer siya. And then yung D, nakatayo din, same with letter A. So, hindi na rin siya yung ating possible figure na kukumpleto sa series. So, by that, we are down to 2 figures na lang or 2 choices, yung B or yung C. Saan ba dapat yung shaded region? Sa B ba na nasa baba or sa C na nasa taas? So, analyzing
yung ating given figure. So yung 4, kapag inirotate natin to pa clockwise, and then kinuha natin yung shaded region na to, etong shaded region na to, kinuha natin at nilipat natin dito, pag pa-clockwise ang rotation niya, ang kailangan na shaded region natin sa ating answer is nandito sa taas. So by that, our answer is letter C. Okay? So for our next figure, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see if naintindihan nyo yung ating review for today. And that's it for our review for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.